Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2631 hanggang 2635. Sa kaharian ni Zontay Liuyo, wala siyang kakayahang umalis sa Imperial Court, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya narinig ang tungkol kay Yi Qingshan. Si Yi Qingshan ang pinakamakapangyarihang tao sa Xia. Kahit sa Imperial Court, malaki ang impluwensya niya. Sa pagkakataong ito, si Yi Qingshan ang naghahanap ng 3,000 problema na ikinagulat ni Zontay Liuyo. Bakit biglang dumating si Yi Qingshan sa Imperial Court, at bakit kailangan niyang maghanap ng 3,000 kaso ng kaguluhan? Mayroon bang anumang sama ng loob sa pagitan ng iyong Panginoon at Yi Qingshan? Curious na tanong ni Zontay Liuyo. Sa kanyang opinyon, kung walang puot, si Yi Qingshan, isang malakas na tao, ay hindi dapat guluhin ang Aaron ng walang dahilan. Umiling si Huang Xiaoyong. Bagamat matagal na siyang hindi nakakasama sa Aaron, kung talagang may sama ng loob sila, dapat ay may nangyari na noon, kaya natural na hindi niya alam. Hindi ako sigurado, ngunit hindi binanggit ni Master ang taong ito, sabi ni Huang Xiaoyong. Napabuntong hininga si Zontay Liuyo. Napakadali para sa Aaron na lutasin ang problemang ito. Pero kung tutuusin, siya si Yi Qingshan. Siya ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral. Hindi ito kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip niya. Tiyak na hindi maisip ni Zontay Liuyo na ang unang malakas na tao ng estado ng Xia ay namatay na ngayon sa mga kamay ni Aaron. Anong problema? Napakalakas ba ng lalaking ito na nagngangalang Yi Qingshan? Nang makitang humihinga si Zon Liuyo, hindi maiwasan ni Huang Xiaoyong na mag-alala. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maliit na figure sa lungsod ng Longyan. Kung ikukumpara sa kanyang kaalaman, tiyak na wala siyang Zon Liuyo Guang. Ang galing talaga. Si Zontay Liuyo, na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, ay nagpaliwanag kay Huang Xiaoyong, ang unang master ng estado ng Xia, ang malakas sa sobrang kapaligiran ng guro. Masasabi mo bang hindi ito malakas? Sobrang lakas ng teacher. Si Huang Xiaoyong ay direktang nalilito. Para sa kanya, ang malakas na tao sa kaharian ng matinding guro ay parang isang Diyos. Siya ay walang talo sa buong mundo. Paano siya makakaganti sa amo niya? Ngayon alam mo na kung gaano kahirap, sabi ni Zon. Sandaling natigilan si Huang Xiaoyong at nagsimulang umiling, sinabing, imposible, paano ito mangyayari? Paano makikita ang unang master ng Xia sa korte ng imperial? Pwede bang may kaparehong pangalan? Noong una, ganoon din ang iniisip ni Zontay Liuyo. Kung tutuusin, may daan-daang milyong tao sa mundo, at hindi nakakagulat na pareho ang pangalan niya. Ngunit kapag pinag-iisipan niya itong mabuti, sa palagay niya ay hindi ito masyadong posible, dahil ang kasalukuyang katayuan ng Aaron ay hindi isang bagay na maaaring hamanin ng mga ordinaryong tao, lalo na ang direktang pag-aresto sa kapatid ni Aaron. Sa unang labanan ng 28 bisitang ministro ng pamilya Zeman, sapat na ang malakas na lakas ni Aaron para kumilos ang maraming tao sa harap niya. How dare he take the initiative to find his trouble? Bukod dito, ayon sa pagkaunawa ni Zontay Liuyo sa mga eksperto sa Imperial Court, wala sa mga taong ito ang pangalan ay Yi Qingshan, kaya ang posibilidad na si Yi Qingshan ang unang eksperto sa Xia ay nagiging napakalaki. Napakaliit ng posibilidad. Bukod sa kanya,
wala akong maisip na maglalakas loob na guluhin ang iyong amo. Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo kung gaano kataas ang katayuan ng iyong Panginoon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, sabi ni Zan. Nang pinag-uusapan ang mataas na katayuan ng kanyang amo, tumanggo si Huang Xiaoyong nang walang malay, at bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa kanyang mukha. Iyon ay dahil ang aking Panginoon ay sumikat noong unang digmaang pandaigdig. Hindi ko alam kung ilang pamilya ang gustong manalo sa kanya ng palihim, ngunit ang mga matatanda ng aking amo ay hindi tumitingin sa kanila, sabi ni Huang Zia. Tuldok, kaya, bukod sa pagiging master ng Zia, maaari bang maging ibang tao si Yi Qingshan? Tanong ni Zan Tai kay Liu Yu. Huminga ng malalim si Huang Xiaoyong. Siya ay lubos na kumpiyansa sa Aaron, ngunit pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, siya ay naging medyo hindi mapalagay. Pagkatapos ng lahat, ang malakas na lalaki sa Jizhijing ay nagbigay ng matinding impresyon. Bagamat naisip din ni Huang Xiaoyong na makapangyarihan ang Aaron, maaaring magkaroon siya ng kaunting problema sa pakikitungo sa mga eksperto sa Jizhijing. Hindi mo kailangang magbuntong hininga. Dapat ay umabot na siya sa 3,000. Kung handa siyang gawin ito, baka hindi na matakot ang iyong amo kay Yi Qingshan, sabi ni Zan. Siya? Sino? Puno ng pagdududa ang mukha ni Huang Xiaoyong. Yung pekeng pulubi sa tabi ng amo mo, sabi ni Zan. What can she do, Feliang? This woman is nothing but pretty, sabi ni Huang Xiaoyong. Alam ni Zan Tai Liuyo na itinago ni Fei Lingsheng ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ni Huang Xiaoyong at ng iba pa, kaya natural para kay Huang Xiaoyong na sabihin iyon. Gayunpaman, kung alam ni Huang Xiaoyong ang tunay na pagkakakilanlan ni Fei Lingsheng, hindi siya maglalakas loob na sabihin iyon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Fei Lingsheng. Hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Yi Qingshan. Dapat mong malaman kung sino si Fei Lingsheng, sabi ni Zan. Siyempre, narinig na ito ni Fei Lingsheng. Hindi siya, biglang, tumugon si Huang Xiaoyong na may pagtataka. Ang tunay niyang pangalan ay Fei Lingsheng. Ang pulubing iyon ay talagang isang makapangyarihang tao sa Imperial Court. Ikaw, anong sinabi mo kanina? Her name is Paulsen. Nauutal na sabi ni Huang Xiaoyong, puno ng pagkakasala. Kung tutuusin, hindi niya masyadong tinatrato si Fei Linger noon. Oo, inamin niya ito sa harap ng iyong Panginoon, at kasama natin siya pumunta kay Emperador Zun. Fei Lingsheng ang Fei Linger sa bibig mo, sabi ni Zan. Si Huang Xiaoyong ay halos matakot na umihi. Ang munting pulubi ay hindi niya laging pinapansin, at maging ang babaeng naisip niya ay Fei Lingsheng. Sa sandaling ito, malapit nang gumuho ang puso ni Huang Xiaoyong. Iniisip ang mga hindi magalang na salita na sinabi niya kay Fei Lingsheng, maaaring libu-libong beses na siyang namatay para sa posisyon ni Fei Lingsheng, tapos na. Puno ng gulat ang mukha ni Huang Xiaoyong, at tuwang-tuwa siyang isipin na nasaktan niya ang pinakamakapangyarihang tao sa korte ng imperial. Kung hindi nasisiyahan si Fei Lingsheng sa kanya, patay na siya. Pagtingin sa reaksyon ni Huang Xiaoyong, si Zan Tai Liuyo na hulaan niya na may masamang ugali siya kay Fei Lingsheng noon, kung hindi siya dapat matakot ngayon. Gayunpaman, sa Aaron Inn, hindi basta-basta makakaganti si Fei Lingsheng kay Huang Xiaoyong, kaya hindi na kailangan ang pag-aalala ni Huang Xiaoyong. Huwag kang mag-alala, hindi ka papatayin ni Fei Lingsheng kasama ang iyong Panginoon dito. Sabi ni Zan, oo, may master. Meron din master. Talagang tutulungan ako ni master. Bagamat iyon ang sinabi niya, si Huang Xiaoyong, na naguguluhan, ay hindi kumalma. Nag-aalala si Huang Xiaoyong na hindi siya pakakawalan ni Fei Lingsheng. Iniisip ni Zan Tai Liuyo na kasama si Fei Lingsheng, si Yi Qingshan ay hindi magdudulot ng malaking problema hanggang Aaron. Ngunit pareho silang nagkamali, hindi lamang si Yi Qingshan ang namatay, ngunit ang katayuan ni Fei Lingsheng ay naging walang kwenta sa harap ng Aaron. Sa paningin ng ibang tao, ang pinakamakapangyarihang tao sa korte ng imperial ay naging papel ng pagfonang sa Aaron. Bakit kailangan niyang pasayahin ang iba? Kung ang ganitong uri ng mga salita ay maririnig ng iba, ito ay ituring na isang biro. Bilang pinakamakapangyarihang tao sa korte ng imperial, kahit na si Emperador Zun ay kailangang magbigay ng kaunting mukha. Paano mapapasaya ni Fei Lingsheng ang iba? Ngunit ang hindi paniniwala ay hindi nangangahulugan na ang mga katotohanan ay hindi umiiral, at ang mga balita na mayroon tayong oras upang marinig ay hindi nangangahulugang mali.
Ngayon ay talagang binibigay ni Fei Lingsheng ang Aaron, dahil kailangan niyang maghanap ng paraan upang manatili sa Aaron kapag kailangan niya ng higit pang mga banal na kastanyes. Sa orihinal, nagkaroon siya ng napakagandang pagkakataon, kahit na makuha ang tiwala ng Aaron, ngunit dahil sa kaunting pag-aalinlangan, pinalampas niya ang pagkakataon. Kailangang humanap ng paraan si Fei Lingsheng para makabawi dito. Matapos gumaling si Jiang Yingling, nakilala ni Aaron si Fei Lingsheng patungo sa Yan Qinghua. It's not a coincidence, matagal na niya itong hinihintay. Sinabi ko na sa iyo na mag-iwan ng 3,000. Aaron tono malamig sinabi, isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Han 3,000 ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang malambot na lugar sa kanya. Madalas itinuro ng matanda na sa ibang bansa, hindi ka madaling magtiwala sa sinuman. Higit pa rito, ang Aaron ay hindi lamang nasa ibang bansa, ngunit sa ibang mundo, natural siyang magiging mas maingat. Sa anumang paraan, si Fei Lingsheng ay tao ni Emperador Zun, at si Aaron ay magiging kalaban ni Emperador Zun sa madaling panahon. Ang kaibigan ng kalaban ay kalaban din. Ano ang maaari kong gawin para makabawi? Direktang nagtanong si Fei Lingsheng, na sinasabing ang pangungusap na ito ay nagpakita na inilagay ni Fei Lingsheng ang kanyang posisyon sa harap ng Aaron na napakababa. Kailan nagpakumbaba ang isang dakilang master na may malakas na posisyon? Ngunit walang pagpipilian si Furlongson. Una sa lahat, madaling pinatay ni Aaron si Li Qingshan, na nagpapakita na ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa matinding kaharian ng guro, na maaaring maging dahilan ng paggalang at takot ni Fei Lingsheng. Pangalawa, ang tanging pag-asa ni Fei Lingsheng na makalusot sa matinding kaharian ng guro at maabot ang banal na kaharian ay Aaron. Kaya naman, sa kanyang palagay, kailangang maging mapagpakumbaba sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, humihingi siya ng tulong sa iba. Fei Lingsheng, ikaw ay isang malakas na tao sa sukdulang kaharian ng guro. Paano mo makakalimutan ang iyong pagkatao? Hindi magandang maging mapagpakumbaba sa isang ordinaryong patriarch. Sabi ni Aaron, ako ay hinahabol ang banal na kaharian sa alamat. Dati, naramdaman ko na ang layuning ito ay ilusyon para sa akin, dahil walang nakakaalam kung ang kaharian na ito ay umiiral o hindi. Ngunit ikaw, hayaan mo akong lubos na manabik sa banal na kaharian, ipaalam sa akin na ang banal na kaharian ay talagang umiral, at ikaw lamang, ang makakatulong sa akin na malampasan ang matinding kaharian ng guro. Sinabi ni Fei Lingsheng na hindi niya kailangang itago ang kanyang layunin. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay hindi isang tanga. Paanong hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin? Bakit gusto kong tulungan kang maging isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian? Nag-iisa lang ako sa mundo. Bakit gusto kong lumikha ng isang kalaban para sa aking sarili? Bahagyang sinabi ni Aaron na ngayon ang kanyang lakas ay ganap na kayang panindagan ang 4 na salita ng dominating sa mundo. Siyempre, ang saligan ay huwag pansinin ang linlong ng madilim na kagubatan, kaya hindi na kailangan ng Aaron na tulungan si Fei Lingsheng na makalusot. Sino ang hindi makakaisip nito at lumikha ng isang malakas na kalaban para sa kanyang sarili? Kahit ang tanga ay hindi gagawa ng ganoong katangahan. Higit pa rito, ang Aaron ay hindi talaga isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Ang kanyang lakas ay ganap na nakasalalay sa kakayahan ng mga buto. Kung talagang hahayaan mo si Fei Ling na maging isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, hindi magagarantiyahan ng Aaron kung higit pa sa kanya ang kanyang lakas. Hindi maaaring pabulaanan ni Fei Lingsheng ang mga salita ni Aaron, dahil wala siyang paraan upang patunayan na maaari siyang maging tapat sa Aaron magpakailanman. Natural lang para sa Aaron na magkaroon ng ganoong takot. Ngunit para maramdaman ang tunay na kaharian ng Diyos, handang bayaran ni Fei Lingsheng ang anumang halaga. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang kanyang layunin. Kung wala ang layuning ito, ang buhay ay magiging walang kabuluhan. Wala ka bang self-created contract na pwedeng gamitin sa tao? Sabi ni Fei Lingsheng na may mababang ulo. Aaron eyebrows a cogulation, hindi niya akalain na sasabihin ni Fei Lingsheng ang mga ganoong salita. Ang kontrata ay orihinal na ginamit para sa mga dayuhang hayop na maging ganap na tapat sa kanilang mga amo at sumunod sa kanilang mga utos. Sa simula, para mas makontrol si Zhong Qishan, gumawa si Han Sanchen ng ilang pagbabago sa kontrata, na maaaring gamitin sa mga tao. Ngunit hindi niya akalain na si Fei Lingsheng ay handang kontrolin niya. Kapag napirmahan na ang kontrata, papay na lang si Fei Lingsheng. Kailangan niya ng pahintulot ng Aaron para gawin ang anumang bagay. Bukod dito,
Ang ideya ng Aaron ay maaaring gawing mabuhay at mamatay si Fei Ling. Sa kasong ito, gaano man siya kalakas, ano ang silbi? Fei Lingsheng, hindi ka nagbibiro sa akin, payag ka bang maging puppet ko? Tumingin si Han Sanyay kay Fei Lingsheng na may pagdududa. Kung hindi siya masyadong nakikinig, baka maghinala pa siyang may hallucination siya. Hindi, talagang sincere ako. Sabi ni Furlongson. Huminga ng malalim si Aaron. Baliw ba tong babaeng ta? Ang puppet ni Jiz Hijing. This is something Aaron never thought about, but now, it seems that as long as he nod, he can have it. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Aaron, handang magbayad si Fei Lingsheng ng ganoon kalaki, dapat may layunin, at sa pananaw ni Aaron, ang kanyang layunin, natatakot ako, ay hindi kasing simple ng pagsira sa hangganan, kaya't ang Aaron ay kailangang maging mag-ingat sa pagharap sa bagay na ito lang ang pakay ko gusto kong maramdaman ang mundo ng banal na kaharian. Si Han Sanchen ay kainahinala pa rin, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, sa sandaling si Fei Lingsheng ay naging kanyang sariling papel, ang kanyang mga aksyon ay nasa ilalim ng kanyang sariling kontrol, at siya ay ganap na walang kakayahang lumaban, kaya kahit na siya ay may iba pang mga layunin, si Han Sanchen ay dapat huwag masyadong mag-alala. Kaya lang, masyadong bigla ang dumating ang bagay na ito, kaya medyo hindi katanggap-tanggap ang Aaron, kailangan mong malaman na kahit gaano kakalakas, hindi masisira ang kontrata ng unilaterally, kaya huwag mong isipin na makakawala ka sa kontrol ko, kapag lumakas ka. Sinabi ni Aaron na ito na ang huling pagkakataon na nakumpirma niya ang saloobin ni Fei Lingsheng. Gusto niyang malaman ni Fei Lingsheng ang presyo ng pagpirma sa kontrata, alam kong walang pag-aalinlangan na sinabi ni Fei Lingsheng. Han 3,000 ay nagluwa ng masamang kapalaran, sinabi, pupunta ako ngayon, para makita si Yan asul at puti, bumalik ka na sa kwarto, pupuntahan kita. Oo, yumuko si Fei Lingsheng at dumiretso na umalis. Masunurin siya, parang utusan. Kailangang bamaantong hininga si Han Sanchen na ang mundo ay masyadong mabaliw, kahit na ang mga taong tulad ni Fei Lingsheng ay handang maging pape niya. Totoo ba na ang Shenjing ay may napakalakas na atraksyon? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!